Metro Manila, mga sangkay, posible nga bang atakihin nitong China at any moment? Yan po ang ating mag-uusapan ngayon, mga sangkay. Dahil nga po, meron pong inilabas na statement itong China na very alarming para po sa Pilipinas. But before we start, guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ganun lamang po kadali, mga sangkay. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yun? So, ito na nga, mga sangkay. Yung Beijing, yung China, di umano ay nag-warning po sa Manila. Dahil daw po sa harassment. Hindi ko maintindihan, mga sangkay, ano itong harassment na sinasabi po nila. Na sila naman po ang gumagawa niyan, di ba? Now moving to Asia, where tensions are on the rise in the South China Sea. Beijing says that it is committed to resolving differences through dialogue and consultation. At the same time, it asserted that the repeated provocations and harassment by the Manila authorities will not be overlooked. Now, Yun nun, mga sangkay. Yung China ang nangaharas, pero parang binabaliktad po nila no? Ito yung kanilang taktika ngayon kasi, mga sangkay, na ginagawa nitong China para po baliktarin lahat ng nangyayari. Halimbawa na lang, mga haras sila. Gagawa po sila ng kahit anong statement. Na kunwari, halimbawa na lamang po, ang China binangga yung barko ng Pilipinas, palalabasin po nila na sila yung nambangga Pilipinas. Ito, kita nyo, may video kami. Kaya, makikita nyo, mga sangkay, kapag ka mayroon pong inkwentro ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, mapapanood nyo doon, mga sangkay, na naka-video din po, kumuha rin po ng video itong China. At dahil dyan, pwede na po nilang gawan po yan ng kwento, mga sangkay, i-edit, gawan po ng kwento na tayo po ang nangunguna sa problemang ito. both China and Philippines are engaging in skirmishes in the South China Sea and in a war of claims and counterclaims. While Philippines portrays China as the aggressor, Beijing calls Manila the instigator. So what's happening on the ground? Now, earlier in December, Manila accused China of repeatedly firing water cannons at three resupply boats and ramming another vessel. And China denied these accusations and instead said that Philippines vessels intruded into waters near a disputed shore but also rammed a Chinese Coast Guard vessel. Grabe, no? Naman mga sangkay kung paano po nila binaliktad yung sitwasyon. Tayo daw po yung pumapasok sa teritoryo. Tayo din daw po ang gumagawa ng kalokohan. Tayo rin po yung nangaharas. Parang sila pa po yung api. Parang sila pa po yung may ano dito yung tawag dito. Parang sila pa po yung tinamaan ng ano ba tawag dito? Sila pa po yung nadali sa situation na to. Samantalang hindi naman po yan ang totoong nangyayari, di ba? Ang totoong nangyayari, itong China po ay nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. Nilapit na po nila yung kanilang teritoryo sa Pilipinas, ang kalupuan ng ating bansa. Yung dati mga sangkay na nasa ano lang, 9 dash line. Ngayon, umabot na po ng 10 mga sangkay dahil nga po ayan po. Makikita nyo naman ito. Makikita nyo ito, mga sangkay. Ayan po, pinapasok na po nila kahit mga dito, mga sangkay, kasi sinasabi po nila na kanila. Sa ano daw? Sa China. So, ewan ko ba, mga sangkay, kung ano pa ang pwedeng magawa dito ng Pilipinas. Pero, kailangan na po talaga ito mapag-usapan ng maayos kasi mahirap kung mangyayari po yung inaano ng mga eksperto na sinasabi na itong Beijing, itong China, itong mga singkit na ito, sila President Xi, iaatake, uunahin ang dito sa Manila o Metro Manila, mga sangkay. So, mas delikado kung magaganap ito. That's why, guys, critical yung issue na ito. And I hope na ang ating mga tawag dito, yung mga namumuno o mga namamahala sa ating bansa makakita po ng konkretong solusyon
Dahil hindi rin naman po pwede, mga sangkay, na basta ibigay natin ang teritoryo na atin naman. Hindi po pwede, mga sangkay, na magmukha po tayong pusa na pambira, aagawin po nila yung teritoryo natin gamit po yung kanilang mga pananakot. Hindi po pwedeng ganon, mga sangkay, no? So, ngayon, yan po yung tawag dito, yan po yung binabantayan ng marami. Actually, ngayon ng mga expert, ano ba ang mangyayari dito sa South China Sea? Ayon po sa ating presidente, kailangan na ng bagong estratehiya. Wala, hindi epektibo yung estratehiya natin. Manibago naman tayo. Ang tanong dyan, magiging epektibo na naman ba ito? Kasi lahat ng ito pwedeng magdulot ng malaking consequence that all of us na nasa ating bansa ay posibleng mag-suffer. No? Imagine niyo mga sangkay, panoorin niyo yung ikalawang digmaang pandaigdigan kung paano po nangyari mga sangkay dito sa Metro Manila ay talagang kikilabutan ka mga sangkay sa mga makikita mo. And I'm praying na hindi na po ito mangyari. Though, kung pag-uusapan po talaga natin yung propesiya sa Biblia, magaganap po talaga yung mga digmaan na ito eh. Kaya nga po itong lahat na nangyayari ngayon eh, katuparan lamang po ito ng propesiya. So, ayun, mga sangkay, itong crisis na ito, lalo pong lumalala. Okay, tingnan po natin itong sinasabing nag-warning daw po ang Beijing sa Manila. China also says that the United States is instigating Philippines. It has urged Washington to stop supporting Philippine infringement. And that's not it. Manila had also slammed Beijing earlier when over 135 Chinese vessels gathered near Winson Reef off its coast in the disputed territory. And on 23rd October, China also released images showing a collision between a Filipino supply boat and a Chinese Coast Guard vessel in the disputed territory. Now, the two countries have traded blame for collisions. And you see, China claims 90% of the South China Sea. Beijing's claim was invalidated by an international tribunal in 2016, but Beijing refuses to recognize the ruling. Okay, so ayun. Yan po yung warning nitong Beijing ng China, mga sangkay sa atin. Ayan, makikita nyo yung Vietnam andito. Napakaliit lamang po ng Vietnam. Pero, mga sangkay, pagdating po dito sa West Philippine Sea, sila po yung may pinakamaraming na-occupy. Pangalawa po yung China. Kaya naman, matitikas po talaga tong Vietnam kasi hindi lamang po sila nagtuturo ng kanila eh. Ang ginagawa po nila, nagpapatayo po sila ng mga istruktura doon. Kaya naman, ang China hindi makapalag sa kanila. Kanino sila pumapalag? Sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo makapalag eh. Ngayon nga lang tayo ulit pumapalag-palag eh. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Tingin nyo ba magkakaroon po ng mas malaking problema ito at posible nga bang atakihin itong Metro Manila nitong China kung magkakaroon ng digmaan? Just comment down below. Now guys, I invite you. Meron po akong Facebook group. No? Ito po ay Hukbong Solid Sangkay exclusive sa lahat ng mga solid sangkay lang. Ulitin ko, for exclusive lamang po ito sa mga solid sangkay. So, kung ikaw ay solid sangkay, hanapin nyo po ito sa Facebook, Hukbong Solid Sangkay, type mo lang. Tapos, pag lumabas na, mag-join ka at sagutan mo syempre lahat ng mga katanungan para ma-approve ka ng admin. Okay ba yun? So, ano po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.